once again, mga minamahal. Tayo pinagpapanyaya na makinig na naman sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling magpapaliwanag. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa salot. Na kung paragi mo na pakinggan, ang salot ay galing kay Satanas. So, tignan natin kung saan ito galing, ang mga salot na ito. No? Kaya ating pag-usapan ito at ating maalaman kung saan ba talaga galing to ang salot na ito. Ating pong basahin, mag-umpisa po tayo sa Isaiah chapter 14, kung kanino nga ba talaga itong tinatawag na salot. No? Ating pong basahin sa Isaiah, mag-umpisa tayo sa Isaiah chapter 14, verse 24. Isaiah chapter 14, verse 24. Ang Panginoon na manghukbo ay sumumpa, nung nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, ay gayon mananayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Ang sabi niya dito, ulitin ko, ang Panginoon na manghukbo ay sumumpa. Nung nagsabi, ang nagsabi rito ang Panginoon, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Yun. Kung anong pinanukala ng Panginoon, gayon ang mananayo. No? Kung anong iniisip ng Panginoon, gayon ang mangyayari. Yun. At kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Ayun. Gayon ang mananayo. Kung ang Panginoon ang nagsabi, no? Sa Kawikaan. Sa Kawikaan chapter 1 verse 22. Kawikaan chapter 1 verse 22. Verse 22 to 33. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang manunuya ay maliligaya sa panunuya. At ang mga mangmang ay mga tatanim sa kaalaman. 23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig niya. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. At hindi ninyo iniibig ang aking saway. 26. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikat, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Bakit? Sapagkat kanilang pinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin at tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Ayun. Yun pong sabi, ako'y tumawag. So, ulitin ko na lang, no? Bigyan ko naman ng tanda kahit konti na para hindi ako mahirapan.
Ang sabi dito, hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan, at ang manunuya ay maliligaya sa panunuya. At ang mga mangmang ay magtatanim sa kalaman. Yan. Ayaw nila ng kaalaman, no? Gina-hate nila magtatanim sa kaalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Pagka ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo iniibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit, ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Ayun, no? Ang sabi rito sa uli, ngunit ang nakikinig sa akin, yung nakikinig sa Diyos, ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Yan. No? Ang sabi rito, sila'y tatawag, no? Ang sabi rito sa 28, kung magagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Yun. Masakit ho yun, no? Masakit ho yun. Kung ikaw naman tatawag tapos hindi ka papansinin ng Panginoon. No? Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman. Yun. Ayaw mo kasi makinig, you know? No, ayaw mo sa makinig sa saway na ng Panginoon. Ayun. Sa Romans 8:28. Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsiibig sa Diyos. Sa mga katuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yun, alinsunod sa kanyang purpose. Kasi pag tinawag ka ng Panginoon, no, gusto talaga niya i-achieve ang kanyang purpose. No? Sabi niya, at nalalaman natin, basahin natin sa English. Romans 8:28. Romans 8. Sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yan, ha? Kasi kung minsan, kung hindi ka pa makulong, suplado tayo kay Lord. No? Amo na sabi dire, and we know that all things work together for good. No? Kung minsan bigyan ka pa ng sakit, eh kung hindi ka pa nagka-cancer, suplado tayo kay Lord. No? Hindi tayo makikinig sa kanyang saway. No? Kaya may purpose. No? Sabi niya sa 28, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yun. May mga purpose yan kung minsan, kung minsan makulong ka, kung minsan may sakit ka, may cancer ka, kasi may purpose yun. Tinatawag ka ng Panginoon, no? Tinatawag ka ng Panginoon dyan sa
kalagayan mo na yan, no? Kaya sabi dito, no, according to His purpose. Tama na? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yan. May mga purpose yan, no? Kung minsan na bigat-bigat na ng problema mo, no? Kung minsan hindi mo na alam kung makaahon ka pa, no? Ang bigat-bigat na kaya may purpose yung Panginoon, no? Gusto niya talaga i-achieve ang kanyang purpose. Na gusto talaga na manumbalik ka sa kanya. Yan. Sa Hebreo 12. Hebreo 12, chapter 12, verse 4 to 13. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasamaan. At inilimot ang aral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglulupaypay man kung ikaw ay bibikaan niya. Sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Yon. Pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama? Datapwat, kung kayo'y hindi pinarusahan, napawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak, saligaw kayo, at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman, upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang, hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay, sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw, ayon sa kanilang minagaling. Ngunit, siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Yun ang purpose, no? Anong purpose? Upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may, no? Sa kabila nung hindi ka maligaya dahil sa mga sakit, no? Hindi. Gayon may, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa ang mga tuhod namang nanginginig at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi bagkos gumaling. Ayun, no? Ang sabi dito sa 9 o 10, no? Sa 10. Sapagkat katotohanan tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Yun ang purpose ng Panginoon, no? Kaya kung minsan, no, bibigyan ka ng Panginoon ng mga sakit, no, ng mga salot, no, para tayo'y manumbalik. Para tayo manumbalik. Yun ang sabi niya, sapagkat hindi matiis ang inuutos. Ito. Lahat sa 11, no? 12, Hebreo 12:11 sa 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may, sa kabila nun, no? Nang hindi ka maligaya, no? Kundi ikalulungkot. Gayon may, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Ayun, no? Kaya nagiging mababa ka yung, no, mawawala yung kayabangan ng tao pag nandun siya sa kanyang mga sakit, no? Halimbawa, nagka-cancer, no? Kasi kung hindi ka palagyan ng cancer, suplado tayo kay Lord. Ayun, no? Sa Isaiah 29. Sa Isaiah 29, 29 verse 6.
Siya ay dadalawin ng Panginoon ng mahukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at bagyo, at ng lihab ng namumugnaw na apoy. Yun, no? Bisitahon niya ka, no? Sabi dito, siya ay dadalawin ng Panginoon ng mahukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol. Yan, kung minsan di ka pa pagsapitan ng lindol, no? No, hindi ka pa makatawag sa Panginoon, no? Ayun. Kaya may purpose, no? May purpose. Sabi niya, dadalawin ng Panginoon ng mahukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at bagyo. Yon, at ng lihab ng namumugnaw na apoy. Yon. No, katulad ko dati, no, sa Manila, ini talagang dinalaw ako ng Panginoon ng lihab ng namumugnaw na apoy. Yon. Ilang beses kami nasunugan. Kaya yon, no? Kaya sabi ng ang isa ng Panginoon nato, siya dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol. Yon, kung hindi ka pa padadalahan ng Panginoon ng lindol, kulog at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at bagyo, hindi ka tatawag sa Panginoon, no? Takot na takot ka, no? Takot na takot ka dun sa pinadala niyang lindol at saka ng bagyo, no? Ipo-ipo at bagyo at ng lihab na namumugnaw na apoy. Takot na takot ka sa pinadala ng Panginoon. Pero doon sa Panginoon, hindi po tayo natatakot, no? Kaya dapat din tayo matakot sa Panginoon, no? Kaya kung minsan gano'n, no? Kahit na doon sa Japan noon, no? Pinadalan sila ng mga lindol na malakas. Talagang malakas, iyak na sila, no? Kahit na sanay na sila sa lindol, umiyak na sila kasi intensity 9 na siguro yun, no? Kaya takot na sila. Kaya may purpose yun, no? Dinadalaw ka ng Panginoon diyan sa mga salot na yan. Ayan, no? Sa Deuteronomy 28:15. Deuteronomy 28. Ayan, ha? Ito, tignan natin kung saan galing itong mga salot na ito, no? Yung ating binasa na galing sa Panginoon, no? Ito. Katakot-takot na kahinatnan kong sumaway. 15. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Yun. Madadalan ka ng Panginoon, susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Yun, yun. Kung sabi ng Panginoon, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon ng Diyos, na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Yun, no? Ang Panginoon ang magpadala ng sumpa, no? Ikaw na lang magpatuloy sa pagbasa, no? Sa Deuteronomy 28:15 patuloy, yun. Nandiyan ang mga sumpa at no? Ang mga sumpa at pagpapala, no? Ayun, mga pagpapala, kung sundin mo naman Panginoon, yun, magkaroon ka ng mga pagpapala. Pero kung ayaw mo sundin ng Panginoon, yung mga pagpapalo, mga pagpapalo ng Panginoon. Yan. Sa 2 Samuel 24 verse 15. 24:15, no? to 17. Ang salot ay sinugo. Ayun, no? Sinugo ng Panginoon ng salot. Sa gayoy nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon. At namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. At nang iunat ng anghel ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibain, ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan at sinabi sa anghel na lumipol ng bayan.
Siya na, ngayon itigil mo ang iyong kamay. At ang anghel ng Panginoon ay nasagiikan ni Arauna na Jebuseo. 17. At nagsalita si David sa Panginoon nang kanyang makita ang anghel na sumakit sa bayan. At nagsabi, narito ako'y nagkasala at ako'y gumawa ng kalikuan. Ngunit ang mga tupang ito, ano ang ginawa? Isinasamo ko sa iyo na ang iyong kamay ay maging laban sa akin at laban sa sangbayan ng aking ama. Yan, nakiusap si David, no? Kasi sinalot sila, no? Dahil sala si David, no? Yun. Yun, no? Sinalot. Ang salot ay sinugo, no? Sinugo ng Panginoon ng salot, no? Sa gayoy, nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. At nang iunat ng anghel ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibain ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan at sinabi sa anghel na lumipol ng bayan. Siya na, no, ang pinatay ng anghel, no, ng kanyang tabak ay 70,000 lalaki, no? 70,000, no? No, ang nilipol. Ang kasamaan sinabi sa anghel na lumipol ng bayan, siya na. Ngayon itigil mo ang iyong kamay at ang anghel ng Panginoon ay nasagiikan ni Arauna na Jebuseo. Yon, sinugo ang salot, no? Yon. Sa Isaiah 45:7. Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. Yun, ang Panginoon palang gumagawa, no? No? Sabi nito, aking inilagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. Yun, no? Kaya kung may nangyari dyan ng mga kabigatan sa buhay mo, huwag mo nang isipin na si Satanas ang naglagay niyan. No? Ang Panginoon, kasi sabi niya, I make peace and create evil. Sabi niya, no? Sa Isaiah 45:7, aking inilagay ang liwanag at nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. Ayun. Ang Panginoon ang gumawa nun. Kaya wag mo nang si Satanas. No, ang Panginoon. No, kanina pala nagbasa, no, ang Panginoon ang gumawa. Ayun. Sa John chapter 3 verse 4. John 1. No, kanina pa tayo nagbasa, no, ang Panginoon ang gumagawa. John 1:3 and 4. Yan ang mga sakit, no? John 1:3-4. Ang lahat ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Wait na rin, no? Sa John 1:3-4. John chapter 1 verse 3 and 4. Ang lahat ng mga ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ayun. No? Kaya ang mga sakit na yan, no? Hindi ko masyado ito, no? Pero para mag-glorify ang Diyos, no? Sa mga sakit na yan. Ayun, no? Sa Romans 12:19. Romans 12:19. Sa Romans, no? Pabayaan muna natin ito, no? Sa Romans 12:19 na lang tayo. Sa Romans 12:19, huwag kayong nangaghigantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti.
sabi ng Panginoon. Ayun. Yan ang sabi na sa Romans 12:19. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, aking ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ayun, no? Kasi minsan yung tao pag ginawan mo ng kasamaan, gagantihan ka. Gagantihan ka. Pero sabi ng Panginoon, bigyan mo, huwag kayong mga gantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ayun, Kaya huwag kang maghiganti. Bigyan mo daan ang galit ng Diyos. Yun. Sa Romans 9, sa Romans 9, 14, lundag sa 18. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Yun, no? Huwag na walang mangyari. Kasi baka sabihin nyo ang sama-sama naman ng Panginoon bigyan pa ako ng salot. Yun, no? Kasi may purpose yun Katulad sa akin, no? Kung hindi ako binigyan ng mga problemang mabibigat, hindi ko pa ginawa ito, mahirapan ako kung paano ako makapanumbalik sa Diyos. Paano ko ito gawin? Dahil mabigat na siya. Diba, sabi niya, magsiparito kayo lahat ng nabibigatan. Come to me all of you who are weary and heavily laden, Dahil kung hindi pa mabibigat, lubha, hindi pa tayo manumbalik sa Panginoon. Kaya yun, baka sabihin mo, ang sama-sama ng Panginoon dahil binigyan ako ng cancer. Kasi pag hindi ka pabigyan ng cancer, suplado tayo kay Lord. Kung hindi ka pa makulong, suplado ka kay Lord. Pero kung nandun ka sa kulungan, makapakinig ka pa doon ng mga Bible study nandun sa loob. Kita mo? Ang ganda ng purpose. Kaso lang, paglabas mo na naman, balik ka na naman sa katigasan ng ulo mo. Kaya kung minsan, mas maganda pa kung doon ka na lang sa loob mo na. Hanggang mag-mature ka na hahanapin mo talaga ang Panginoon. Pero babasahin ko ulit, sa Romans 9:14, ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag na wang mangyari. Baka sabihin mo, sama-sama naman, binigyan pa ako ng cancer. Yun, hindi. Walang kalikuan sa Diyos. Kasi may purpose yun sa buhay mo. Ano naman, wala namang kwenta kahit healthy ka, Pag namatay ka, tapos doon ka maibulid sa impyerno, Walang hanggang parusa. Wala rin kabuluhan, Kaya minsan, mas maganda pa yun, Patulad sa akin, kung hindi pa ako sinalot ng Panginoon ng talagang sobrang-sobra sa kapasidad ko, kita mo, hindi ko hinanap ang Panginoon. Kaya, yun ang purpose ng Panginoon, Kaya wag mong sabihin may kalikuan ng Diyos sa nangyari sa buhay mo. Magpasalamat ka dahil may mga ganyan ka, Sa 18, kaya nga, sa kanyang ibig siya'y naaawa. Ayun. At sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Yan. Kaya, kung dyan ka muna, dahil pinatigas ng Panginoon, dahil ang ibig siya'y nagpapatigas. Sabi na, kaya nga, sa kanyang ibig, siya'y naaawa. Yun. Naawa na siya sa iyo. Kaya, pagaling ka na niya. Kasi, nakita niya na yung puso mo, na hindi mo nagagawin yung mga bagay-bagay na masama, ay pwede ka nang pagalingin. Kita mo? Kinikita ng Panginoon na yung puso mo hindi pa handa na gumawa ng mabuti. Baka maya-maya, pagaling ka na pa, matigas na naman yung, balik ka na naman sa katigasan ng ulo mo. Lumabas Lord, palabasin mo ako sa preso, palabasin mo ako. Ayun, nung lumabas ka na naman, balik ka naman sa katigasan ng yung puso. Yun, Kaya kahit kay Job, di ba? Tignan natin yung kay Job, Yun. Tingnan natin kay Job, yung mga nangyari sa chapter 1, yun, kita mo? Ang Panginoon ang may gawa noon. Sa Job, chapter 1. Kahit ito, mga nangyari, Sa 6-22 na lang, umpisa mo sa 6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos, anong si Paraon, na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas,
saan ka nang galing? Ay, nag-uusap pala yung Panginoon si Satanas, no? Nang magayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot parito sa lupa at sa pumanik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid, no? Perfect and upright na lalaki, na natatakot sa Diyos at tumiwalay sa kasamaan. Na magayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Yun, bigyan niya ng ano, no? Na ano ba tawag doon? Oo, sabi na parang pinagsabihan niya yung Panginoon na natakot ba na walang kabuluhan si Job? Oo. Hindi mo baga kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain niya. Parang sinabi ng demonyo kaya lang naman takot siya yun dahil pinagpala mo yan Kunin mo kaya lahat yan. Ayun, no? Sa 11, ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itakwil kanya ng mukhaan. Yan. Yan parang pinasabi ng demonyo dun sa kay Lord, no? At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang wag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gaya'y lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Ayun. Kaya yun nandun na yung mga salot, no? Nandun na yung mga salot na nangyari kay Job. Sa 1 to 10, no? Sa 2. Sa Job, chapter 1, verse 1 to 10. Iyon ang mga salot, no? Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon si Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot parito sa lupa at sa pagmanik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid. Pinagmalaki ng Panginoon si Job, no? Nasakdal at matuwid. Na lalaki, na natatakot sa Diyos at umiwalay sa kasamaan. At siya'y namalagi sa kanyang pagtatapat, bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Yan. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat. Oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng kanyang kamay at galawin mo ang kanyang ulo at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayon umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo, hanggang sa ulo, no? Mula talampakan hanggang ulo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod ng langib at siya'y naupo sa mga abo. Yun, no? Napakasakit. Na magayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos. No, sinabi ng asawa niya, dapat i-comfort siya ng asawa niya. Pero sabi ng asawa niya, no, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. 10. Ngunit sinabi sa kanya, ikaw ay nagsalita na gaya ng pagsalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Ayun, no? Kahit nagsabi si Job ngunit sinabi niya sa kanya, no, sa kanyang asawa, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Yun. Yun sa mga nangyari kay Job, no? No? Grabe yung mga nangyari sa kaya ikaw na naman patuloy sa pagbasa, no? Pero ang gumawa dito ang Panginoon, no? Doon sa Job 42, no? Sa Job 42. Sa Job 42, 11
Job 42:11. Nang magdagayoy, nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya ng una. At nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay at nakipagdamdam sa kanya. At inaliw siya tungkol sa lahat. Tungkol sa lahat. No? At inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isay ng isang singsing na ginto. Yon. At inaliw siya sa 42:11 ng Job. At inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Yun. No, kanya pa tayo nagbasa na ang mga salot ay galing sa Panginoon. Ayun. I make peace and create evil. Ayun, no? Sa 12, sa 42:12, sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula. At siya'y pagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuyang na baka at 1,000 asnong babae. Yan, no? Pinagpala. At gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula. Dahil doon natili pa rin si Job, no? Kahit na sinalot siya, no? Na dapat perfect sa kang matuwid, no? Kaya nilagyan siya ng Panginoon ng lahat na yun, no? Sabi dito, at inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Ayun, ang Panginoon talaga nagsapit, no? At dahil si Job namamalagi sa Panginoon na siya hindi nagkasala, no? Pero nagkasala din si Job, no? Pero parang bilang isang tao, no? No, dami kong mga sakit, no? Mga ganun lang ba? Ayun, no? Pero hindi naman talaga nagkasala ng sama-sama din niya, no? At saka siya hindi nagkasala din na yung ibig sabihin na mga malaking kasalanan, yon. Kaya pag tinignan mo ito, no? Na ang lahat ng mga ito ay salot na galing sa Panginoon, no? Kasi mula pagkabatay ay pag sinabing salot, pag sabing mga masamang mangyari sa buhay mo, galing yan kay Satanas. Hindi pala ganun, no? Galing sa Diyos ang lahat ng kasamaan, no? Kahit na masamang espiritu nga mula sa Diyos andito, mayroon din diyan, mayroon din mabasa ayun, basahin natin. Taka siguro kayo, no? Taka siguro kayo na bakit masamang espiritu na galing pa sa Panginoon. Ayun. Sa 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, chapter 18, verse 6 to 10. At nangyari, pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel na nag-aawitan at nagsasayawan upang salubungin ng haring si Saul ng mga pandirita ng kagalakan at ng panugtog ng tugtugin. At nag-aawitan ang mga babae sa kanilang pagtugtog at sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Yun, 1,000 lang yung kay Saul, 10,000 kay David. At nagalit na mainam si Saul at ang sabing ito ay isinama niya ng loob at kanyang sinabi, kanilang inilagay kay David ay laksa-laksa at sa akin ay kanilang inilagay ang libo-libo lamang. At ano lamang ang kanyang tatangkilikin kundi ang kaharian? Yan. At inirapan ni Saul si David mula sa araw na yaon. Yan. Sa 10. At nangyari ng kinabukasan na ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay dumating na makapangyarihan kay Saul at siya'y nanghula sa gitna ng bahay. At si David ay tumugtog ng kanyang kamay, gaya ng kanyang ginawa araw-araw. At hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay. At inihagis ni Saul ang sibat sapagkat kanyang sinabi, aking tutuhugin si David sa dingding. At tumanan si David sa kanyang harap na makalawa. Ayun. Dahil nainggit si Saul kay David. Kaya
At nangyari ng kinabukasan na ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay dumating na makapangyarihan kay Saul. Yun, nainggit kasi siya eh. Kaya pinadalhan siya ng Panginoon ng masamang espiritu. Evil spirit came from God. Ayun, isa pa. Sa hukbo. No? Sa hukom. Sa hukom 9:23. Hukom 9:23. Yun. Masamang espiritu na mula sa Diyos. No? 9:23. Taka siguro kayo, no? Masamang espiritu galing sa Panginoon. Sa hukom 9:23. Judges. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu kay Abimelech at sa mga lalaki sa Sikem. At ang mga lalaki sa Sikem ay naglilo kay Abimelech. Yun. At nagsugo. Ayun, no? At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu kay Abimelech. Ayun. No? Sinugo ang masamang espiritu. Saan galing? Sa Panginoon. Ayun. Lahat ng binasa natin na ang mga salot, ang mga sakit, ang mga lindol, bagyo, ipo-ipo, no? Galing sa Panginoon, no? I make peace and create evil. Pero sinabi sa Roman 9, mayroon bang kalikuan sa Diyos? Walang kalikuan sa Diyos kasi Diyos pa rin yan siya. No? Diyos pa rin sa kahit anong mangyari, no? Ayun. Sa kanya nga yung buhay. No? Kaya harinawa, no? Na ang salot ay galing sa Panginoon, no? Kanyang bibisitahin ka, no? Para ma-achieve niya yung purpose niya sa iyo, sa buhay mo, no? Katulad sa akin, no? Kaya gusto ko man mag-aral, gusto ko man ganito ng ganito, gusto ko man mag-nautical, gusto ko man mag-engineer, gusto ko man mag-police, hindi nangyari. Kasi ito ang purpose ng Panginoon sa buhay ko. Kasi kung kahit isa sa mga yon, sa mga kurso na yon, wala rin kabuluhan kasi mamatay din ako. So, mas maganda ito, no? Ating pinag-aralan ang patungkol sa Panginoon, no? Patungkol sa salot. Na kung hindi ka pa salutin, hindi ka pa manumbalik sa Panginoon, no? Come to me, all of you, who are weary and heavily laden. Heavily. Kaya kundi pa, heavily. Hindi tayo manumbalik sa Panginoon. Ang tigas ng mga damdamin natin at mga ulo natin. Kaya salamat sa Panginoon, no? Sa araw na ito. By the grace of God, thank you, Lord. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the remnant, ang nagsasabi. God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.